Alright, if we're ready po, tayo po tayong lahat. Okay? And so this will be our New Year message. Okay? Turn to Acts chapter 6. Book of Acts chapter number 6. Babasahin po natin from verses 1 to 7. Verses 1 to 7. Acts chapter 6, verses 1 to 7. Okay? Kung nandiyan na po kayo, salitan po tayo. Ako po babasa sa verse number 1. Magkikita po tayo sa verse number 7. Verse number 1, the Bible reads, "And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration." "Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business." And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Sabay-sabay po tayo, verse 7. "And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith." Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyo pong kabutihan sa aming lahat. Panginoon, salamat sa nakalipas na taon, sa mga nangyari po, sa mga pagsubok na amin pong kinaharap, sa mga bagay po na nalagpasan din po namin sa inyo pong biyaya, sa lakas na bigay niyo po sa amin, sa katatagan na bigay din po ng inyong banal salita. Salamat po, Panginoon. Lord, as we enter this new year, may we have a refresher para po, Panginoon, ma-remind kami what are we have to do, ano pong responsibilidad namin. Lord, I am unworthy, and I know that only Thee, the only, Ikaw lang, Panginoon, ang mabuti, Panginoon, at Ikaw ang mabuti sa akin. Kaya Lord, dalain ko po, pasamahan niyo po kami ngayong umaga. Gabayan niyo po ako, bigyan niyo po ng mga salita na nararapat, na fit for this occasion, ang maisalita at maipangaral po ngayon. At nawa, Panginoon, ang inyo pong salita ay mangusap sa bawat isa. Gamitin niyo po ako, Ikaw po ang maitaas, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. It's a new year. Amen? So, iniwan po natin yung 2024 and enter 2025. For today's sermon, the first sermon of the year, let me lay a burden in yours what has been mine. So, hayaan niyo po ako na to lay the burden that is in my heart. I believe our church has a lot of potential. Gifted, talented, and skilled. Di po ba? Yan ang bawat isa. That's what I behold amongst us. Pero sino yung mas nakagagamit ng mga abilidad po na iyon? I believe yung mga talento natin, yung mga gifts natin, yung mga skill natin, mas nagagamit yun sa work, mas nagagamit yun sa school, mas nagagamit yun sa world. God is usually left out or given little attention, if at all, in our weekly routines. Di po ba? Kumbaga, yung lakas natin kapag nagpupunta tayo ng church, it's just what's left for the week na kung saan ginugol natin sa ating mga ginagawa. But I hope this year na magbabago po iyon. You and I have a responsibility to do in the work of the Lord. Remember, we are not serving to be saved, but we are saved to serve. So that's a big difference. And
We are for eternal security. We preach. We believe that once a person got saved, na minsan ang tao maligtas, that's forever. That is already final. So, hindi na kailangan pagtatrabahuan ng kaligtasan, but nagkakamali tayo in our application na iniisip natin na dahil ang kaligtasan ay nasa sa atin na at ito ay hindi na kailanman maalis pa, that we are neglectful of our duties as Christians. Ngayon na. Okay? So hindi tayo nag-work to be saved, pero meron tayong mga duties and responsibilities being saved. Nandiyan po kayo? Amen. We are not just here to exist and to be, kumbaga, mag-enjoy lang at yung ating buhay, magpakasaya lang tayo dito sa buhay na ito. Mga kapatid, there is this world that is going to hell at walang ibang magsasabi sa kanila kung paano sila mapupunta ng langit o maliligtas kundi ikaw at ako. We have that responsibility on our shoulders at hindi po anghel ang ipapadala ng Diyos mula sa langit para ipangaral sa mga tao na ito. Para mangaral sa kanila ng ebanghelyo, tayo po ang iniligtas ng Panginoon, and it is also us who are given the responsibility to reach other people. Para po abutin ang ibang mga tao. Now, let me illustrate this burden to you with this passage na atin pong binasa, Acts chapter 6. Now, you might not find many interesting things maybe in this passage, or maybe hindi mo maiisip na parang wala naman ditong soul winning, wala naman ditong pag-aabot ng kaluluwa, pero malaki po ang kinalaman nito sa atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Simulan po natin ating pag-aaral in verse number 1. To understand the context of this passage, titignan natin yung sabi niya ng umpisa, and in those days. And in those days. Para maintindihan mo kung ano nangyari dito, dapat maintindihan mo kailan yon nangyari. Tama? So, ang title po nito, kung kayo nagtatanong, Table Overseers. Okay? Mamaya maintindihan natin anong ibig sabihin nito. Table Overseers. Now, in this study, napaka-importanting maintindihan yung timeline, mga kapatid, but this is just a timeline of the book of Acts. Ngayon, nangyari na. Nasa na tayo? Nandito na tayo. Kung ilalagay ko dito yung Acts chapter 6. Acts chapter 6. So, dahil nasa Acts chapter 6 na po tayo, mga kapatid, kailangan tayo maintindihan, tapos na po na si Kristo ay namatay. Okay? Si Kristo ay namatay na, si Kristo ay inilibing na, si Kristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay, at also, not just death, burial, and resurrection, but also He already ascended. That's Acts chapter 1, mga kapatid. Acts, so buburahin ko lang po ito, sumobra. Okay? This is Acts chapter 1. Jesus Christ had already ascended up on heaven. So siya po ay namatay, nabuhay po siya dito sa lupa, tama? Jesus Christ had lived a perfect and sinless life, pero after those 3 years of ministry, after 3.5 years of His ministry, ang nangyari ay siya ay i-deliver into the wicked hands at pinapatay siya doon at pinako siya doon sa krus ng Kalbaryo ng sa kanyang sariling bansa. He came unto His own, and His own receive Him not. So yun yung nangyari, mga kapatid. So siya po ay pinapako. Siya ay namatay for that nation. At nung siya ay nabuhay, meron pong 40 araw, 40 days na nilagay si Jesus Christ bago po siya tuluyang umakyat. Kaya doon nakukuha ng mga relihiyon yung idea na pag namatay, gagala-gala ka muna, okay, bago ka tuluyang pumunta ng purgatorio. Pero mga kapatid, sa Biblia po ay hindi po totoo ang purgatorio. So, Jesus Christ, when He rose from the dead, 40 days, then on chapter 1 ng book of Acts, nag-ascend na siya. Now, when Jesus Christ ascended, hindi niya tayo iniwan comfortless. Why? Because Jesus Christ will now send, or the Father will now send, the Comforter in His stead.
So, umakyat si Jesus Christ, bababa naman ngayon ang Holy Ghost. Acts chapter 2. Acts chapter 2. So in Acts chapter 2, verse number 4, for context, verse number 1, nasa saan tayo? And when the day of Pentecost was fully come. So, day of Pentecost po ito. Ano po, pinag-uusapan natin, day of Pentecost dumating na. They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. If I will make an estimate, kung gagawa ako ng bilang, tali, ilang tao yung nandito during the day of Pentecost na pinag-uusapan po natin. Babalikan ng chapter 1, babasahin in verse 15. Sa chapter 1, verse 15, ang sabi ng Bible, and in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about ilan? 120. So in chapter 1, meron tayong 120 disciples. Ilan po ulit? Ilan? Ilan po ang sa earthly ministry ni Kristo, ilan yung sikat na disciple? 12. Diba? 12 yun sila. Pero alam natin na hindi lang naman 12 yung mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Merong mga kababaihan doon. Hindi naman sila kasama sa 12. Pero, I believe they are part of the 120. Okay, so ilang tao po yung nandoon sa Acts 1? 120 po sila na nasa upper room. Okay, pagdating mo na chapter 2, I believe those are the same people. Parehas na mga tao to na nandito sa chapter 2 ng Book of Acts at the day of Pentecost. These 120 disciples at the day of Pentecost, tignan natin kung ano mangyayari sa kanila. Now, in verse number 2, sabi niya, chapter 2 po chapter 2 verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Okay? Tapos, verse number 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. So, parang may mga dila na apoy na nasa ibabaw po nila. Verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And mga kapatid, that is the biblical tongues in the Bible. Okay? Anong isinasabi mo, preacher? Ang tongues po sa Bible ay other tongues. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay may gift of tongues, binigyan ka, halimbawa lang, for example, kung binigyan ka ng gift of tongues ngayon ng Holy Ghost, makakapagsalita ka ng Ilocano, makakapagsalita ka ng Bisaya, makakasalita ka ng kung saan mang salita dito sa Bilaan, makakapagsalita ka ng Zambalenyo, kung hindi mo na-aral yun, Hindi ka nag-aral, hindi ka nagbasa ng mga how to speak ganto. At makakapagsalita ka nun dahil may gift ka nga ng Holy Ghost, ng tongues. Yun ang biblical definition of tongues. Alright? So, in the Bible, tongues, hindi po yun yung hindi mo naiintindihan ang sinasabi. Tongues in the Bible is a different language. Okay? It's a different language. So, it sat, yung Holy Ghost, sat upon each of them, at ang nangyari, they speak with other tongues. Verse 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of, listen, bakit kaya kinailangan na bigyan sila ng tongues ng Holy Ghost? Kasi po, yung time na yon, yung mga Hudyo nagsisibalikan sa Jerusalem. Kaya nagsisibalikan sila para i-celebrate yung Day of Pentecost. At dahil nagsisibalikan sila, iba-iba yung salita nila. Kasi kung saan sila lumaki, though Hudyo sila, religiously, they are Jews, pero by language, they have different languages. So as a witness to them, para maintindihan nila yung mensahe ng Diyos, kailangan masalita yung lingwahe nila. So the disciples, filled with the Holy Ghost, magpipreach ngayon sa kanila gamit yung lingwahe nila. So in verse number 5, there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven.
Now, when this was noised abroad, the multitude came together. So, ang daming pumunta. And were confounded because that every man, listen, heard them speak in his own language. Nagulat ngayon sila. Halimbawa, galing sila doon sa malayong lugar na bansa. Iba yung salita doon. Pagdating nila ba, may katukayo pala ako dito, nagsasalita ng kaparehas ko. Hindi po ba ganun yung mga kapag Bisaya ka, pupunta ka sa Luzon, tapos pag may makakausap pang Bisaya, matutuwa ka eh. Kasi, meron pala ako katulad dito. Saan kayo nakatira? Saan kayo galing? Now, itong mga tao na ito, nung pumunta sila sa Jerusalem, nagulat sila. Kasi merong mga nagsasalita ng sarili nilang mga lingwahe. At sabi ng verse 7, they were all amazed and marveled. Talaga naman nakakagulat yun. Nag-aral ba yung mga yan? Saying one to another, behold, are not all this which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born, Parthians, and Medes, and Elamites, and dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, in the parts of Libya, Cyrene, strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes, Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Iba't ibang mga tao, mga Jews po ito lahat, iba't ibang mga tao pinanggalingan nila, iba't ibang mga bansa. Pumunta ng Jerusalem, pagpunta ng Jerusalem, narinig nila yung language na yon. Wow! So na-amaze sila. At ang iba, verse number 13, yung iba hindi natutuwa. Ang tingin nila kila Peter, mga lasing. Abay, meron ka bang nakitang lasing na nagsalita ng French? Meron ka bang lasing na nakita, Pilipino siya, nung nalasing siya, nagsalita siya ng Arabic? Walang ganun, mga kapatid. Kaya sabi ni Peter sa kanila, verse number 15, for these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. If I'm not mistaken, the third hour of the day, kasi nagsisimula yung day ng alas 6 ng umaga, so third hour is alas 9. So, sabi ni Peter, alas 9 pa lang. But this is that which was spoken by the prophet Joel. At nag-preach po, mga kapatid, si Peter. At pinresent ni Peter kung sino si Jesus Christ. Ang sabi niya, verse number 31, tatalo na tayo. Verse 31, pinakita niya yung mga miracles si Kristo, diniscuss niya, pinreach siya sa kanila. Verse 31, he is saying this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up, whereof we all, sabi niya, kaming lahat, ang mga saksi, are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear. So nakikita nyo kung paano kami nangangaral sa inyong mga lingwahe. Gawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Verse number 36, ito yung implication sa kanila. Remember, sino nagpapako kay Jesus Christ? His own nation. Kaya sabi ni Peter, verse number 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye, tinuro sila, mga kapatid. Tinuro sila. Sabi niya, whom ye have crucified, both Lord and Christ. So tinuro niya yung mga tao na yun. Sinabi niya, kayo ang dahilan kung bakit siya napapako. Kayo ang dahilan kung bakit siya namatay. O ano naging resulta nung narinig nila yon? Now when they heard this, they were pricked in their heart. So, parang nag-guilty sila kasi sila naman talaga yung dahilan. Nung si Pilato, sabi niya, I have found wala namang masamang ginawa tong tao na to. Si Kristo sa mata ng Romano, walang kasalanan. Pero sabi ng mga Hudyo sa kanya, his blood be upon us and our children. Yung dugo niya sa amin na at sa aming mga anak. Kaya sabi ni Peter sa kanila, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified. Pinapako nyo si Jesus, pero hindi nyo kilala kung sino yung pinapako nyo, because He is both Lord and Christ.
both Lord and Christ. Meaning, He is the authority over all things. So, nang narinig nila ito, verse 37, na-prick sila sa kanilang mga puso. Nasaktan sila. Kaya tinanong nila, anong dapat naming gawin? At ito yung famous passage sa verse 38 na, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Remember? Sinong kausap ni Peter? Jews. Okay? At ang mensahe po dito sa Book of Acts, nagta-transition pa lang, di pa nga nasa-save si Paul eh. So wala pa yung gospel of the grace of God. So ang mensahe niya, kaakibat pa o kalakip pa ng gospel of the kingdom. That's why, kailangan mo pa magpabaptize in order for you to be, yung remission of sins, mangyari. Okay? Pero that's not the message na pinapangaral po natin ngayon. Tama? Tayo po, kapag pinangaral natin ang kamatayan ni Kristo, pagkalibing at muling pagkabuhay na magbuli, pag pinaniwalaan po ng tao niyon, may baptism na po na nangyari, though spiritual, hindi physical sa tubig. Meron ng spiritual baptism na nangyari, at yung baptism na yun, inilalagay yung taong naniwala sa katawan ni Kristo. Okay? Different, magkaiba dito sa mensahe ni Peter. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung context kasi nasa Book of Acts chapter 6 tayo mamaya. Now, anong resulta ng pagpipreach ni ni Peter? Verse number 41. Then they that gladly receive his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So, nasan tayo? Chapter 2 tayo, tama? 120 sila sa chapter 1. Pagdating mo ng chapter 2, nadagdagan sila plus 3K. 3,000 souls. Imagine, nung panahon ni Jesus Christ, ang daming multitude na sumusunod sa Kanya, pero nung pinapako siya, nag-alisan. Pero nung umalis si Kristo, at pinadala niya yung Holy Ghost, saka naniwala yung mga tao. Because when the Holy Ghost is come, He will convict the world of sin and unrighteousness. At ang i-uplift ng Holy Ghost is none other than the Lord Jesus Christ. Amen. So in chapter 1, 120, sa chapter 2, nadagdagan po ng 3,000. At ano pong ginagawa nila? Verse 42 hanggang 47. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. So, tuloy-tuloy sila, nag-aaral sila ng doktrina, nagpe-fellowship sila, kumakain sila, breaking of bread, and in prayers, nananalangin sila sama-sama. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believe, listen, verse 44, and all that believe were together and had all things common. Meaning to say, during that time, sa church at Jerusalem, ang lahat ng pagmamayari nila sa lahat. Kung meron silang something, bibigay nila lahat ng yon para mag-benefit ang lahat. Okay? Verse number 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Kung merong nangangailangan, yung merong something, ibibigay niya para yung mga pangangailangan ng kapatid na yon mapunan. Verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple. Gaano po sila kadalas fellowship? Daily. And breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily. Hindi lamang 3K mga kapatid, nagdadagdag pa daily, added to the church daily. Okay, nakita natin? 12 yung original, tinawag ng Panginoon, pinili niya, pero may mga kasamahan pa yon na hindi nabanggit. Okay? Pero nakikita natin yung bilang nila sa chapter 1, 120. Pagdating mo ng chapter 2, 3,000 plus daily, may nadadagdag pa. So, parami po sila ng parami. Chapter 3. Pagdating mo ng chapter 3, mga kapatid, si Peter, pumunta, saka si John, Peter and John, one of those disciples na kilalang-kilala natin, kung
kung ipapalista ko po sa inyo yung 12 disciples out of memory, sigurado ako malilista nyo si Peter sa si John. Hindi nyo malilista yung iba. Yung mga iba, hindi naman natin kilala masyado. Pero si Peter and John, kilala sila. Okay? So Peter and John, pumunta po sila ng templo. They went to the temple. Tapos, pagpunta nila sa temple, may nakita silang lalaki doon. 40 years old. Lumpo, simula pa nung bata siya. Simula pa sa sinapupunan. Ipinanganak pa lang, lumpo na. Ibig sabihin, simula, baby pa lang siya mga kapatid, hindi na siya nakakalakad. So, nakita nila yung lalaking yun. May kita nyo yun sa chapter 3 verse 2, lame from his mother's womb, namamalimos siya. Okay? Nakita niya si Peter and John. Sabi ni Peter in verse number 4, look on us. Sabi ni Peter dun sa namamalimos na yon, na lumpo, tumingin ka sa amin. Verse 5, akala nung lumpo, bibigyan siya ng pera. Tama. Kasi nga, namamalimos siya eh. Kaya nga siya nandun nakapwesto kasi namamalimos siya. Pero sabi ni Peter, verse number 6, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wala siyang kahit na anong salapi. Sabi ni Peter sa kanila dyan, silver, gold, wala kami yan. Hindi kami Bombay. Kung ano yung meron kami, kung ano yung meron ako, yan ang ibibigay ko. At ano ba meron siya? The gift of the Holy Ghost. Meron siyang gift of wonders and miracles during that time. So kung anong meron siya, ibibigay niya sa lumpo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ng Nazareth, rise up, tumayo ka at lumakad ka. First time niya lang sa buhay niyang lalakad, mga kapatid. Simula baby siya, nagko-crawl lang siya. Because he is lame. He was lame. Pero on this moment, 40 years old, binanggit kasi kung ilang taon siya, later chapter, kaya 40 years old na siya. Doon siya lang first time naranasang makalakad. And he took him by the right hand, verse 7, and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. Imagine kung may nakita po kayong tao na hindi na po nakakalakad, pumapayat po yan eh. Di po ba? Pumapayat yung mga dito. Imagine mo kung ano itsura ng 40 years old siya, buong buhay niya, lumpo siya. 40 years old na kapayat-payat na mga hita noon, pero nung pagkakataong inangat siya nila Peter, nagkaroon ng lakas yung kanyang pong mga binti and his ankle bones. Pero gusto ko po makita nyo kung anong nangyari nung siya ay pinagaling. Verse 8, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping, listen, and praising God. Praising God. Nakatanggap siya ng mirakulo mula sa Diyos. Anong ginawa niya? Nagpapuri siya sa Panginoon. Nagpapuri siya sa Diyos. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Kilala ko yun! Hindi ko natin alam kung anong pangalan niya. Sigardo yun! Sigardo! Araw-araw ko yung nakikita, taon-taon ko yung nakikita, namamalimos lang yan. Pero bakit kayo lumalakad? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Lumilip pa. Amen. And praising God. So maraming tao na amaze. And they are marveling. Okay? They are marveling. At kinuha ito ni Peter again as an opportunity na mag-preach sa temple. Sabi niya in verse number 12, "Ye men of Israel, why marvel ye at this?" Bakit kayo nagtataka? Or why look ye earnestly on us as though by our own power, holiness, we had this man to walk? Ba't parang iniisip nyo kami nagpagaling? Ba't parang iniisip nyo kami ang may kapangyarihan dyan? Tandaan nyo kung sino ang meron. Verse 14. Yung dininay nyo na Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you.
and killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. And his name, through faith in his name, had made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by him had given him this perfect soundness in the presence of you all. Verse 18. But those things which God before had showed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled. So pinanghal ni Peter, pinakilala niya ulit, pinangaral niya ulit si Kristo po sa kanila. Nasa na tayo? Chapter 4, mga kapatid. So dito po tayo sa chapter 3, nagpagaling si Peter sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tinuro niya, hindi kami nagpagaling, si Kristo. Pananampalataya kay Kristo Jesus. Pagdating mo ng chapter 4, ito na. Alala niyo po, may mystery of iniquity. Meron pong pagkilos ang kaaway. Siyempre, gumagalaw ang Panginoon, so ang kaaway sasabay. Aatake. Chapter 4. Verse 1. Nakarating po doon sa mga top dogs. Nakarating doon sa mga Saduceo, doon sa mga Pariseo. And as they spake unto the people, the priest and the captain of the people and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. At anong ginawa nila? Siyempre, hinuli nila si Peter sa si John. And they lay hands on them and put them in hold until the next day. So, hindi mo na matutulog si Peter dun sa bahay nila. Tulog muna siya sa kulungan, no? For it was now eventide. Verse 4, howbeit many of them which heard the word believed. Okay? Ilan po? And the number of the men was about? Wow! So in chapter 4, merong 5,000 na namang believers. Wow! So ilan na tayo? Nasa ilang bilang na po tayo, kapatid. Dito pa lang, araw-araw na may nadadagdag eh. So 8,000, sabihin natin, nasa ano na yan? More than 8K. Ito na, verse number 5. And it came to pass on the morrow that the rulers and elders and scribes and Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander, as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked. Nagtanong sila. E di, nakita nyo po, ito yung mga leader kasi ng bansa. Sila yung mga nangunguna sa bansa, religious affair, everything, political. So sila po. Tinanong nila si Peter sa si John. So sila, dami nila. Dalawang mangingisda lang yung tinatanong nila. Tandaan nyo, mangingisda si Peter. Tama. Kaya nga nagtataka sila, Galileans to mga to. Sasalita ng ibang lingwahe. Verse number 7. By what power or by what name have ye done this? Then Peter, filled with the Holy Ghost. Eh, yun lang ang lamang ni Peter. May Holy Ghost siya, yung mga tao na yun, wala. Ang sabi niya, ye rulers of the people and elders of Israel, if with this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole. Yun yung issue eh. Tinatanong siya, kung kaninong kapangyarihan o sino yung authority nyo, bakit napagaling yan? Paano napagaling yan? Yung tao na yan. Verse 10. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye, mga leader na po yung kausap niya ha. Hindi na yung mga tao sa templo. Mga leader na yung kausap ni Peter. Sabi niya, kayo na mga nagpapako, whom God raised from the dead. Pinako niyo si Kristo. Even by Him, that this man stand here before you whole. Handaan nyo, sila yung nagsabing crucify Him, crucify Him. At sabi sa kanila ni Peter, kayo yun. Tinatanong nyo ako kung paano napagaling yung tao na yan. Yung pinapako nyo, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay, siyang dahilan kung bakit itong tao na to dating lumpo ngayon nakakalakad na. Verse 12, and famously the passage, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved.
Now when they saw, verse 13, tignan nyo po, dito maganda talaga. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men compared to the Pharisees, compared to the Sadducees, wala talagang pinag-aralan sila, Peter. Ano lang ba sila? Mangisda sila. So yun yung alam nilang trade, yun yung alam nilang pamumuhay. Ito mga tao na to, buong buhay nila, nasa Bible na sila. Inaaral na nila yung Old Testament. Pero ang kaibahan ni Peter sa kanitong mga tao na ito, si Peter, nung dumating si Kristo, tinanggap ni Peter si Kristo. Pero itong mga tao na to, na binabasa yung Bible, araw-araw, hindi nila nakita that Messiah. They have not seen that Messiah. Pinapako pa nila, sila patuloy ang may kasalanan. Namangha sila. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Verse 14. And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. Paano mo kukontrahin yung salita nila, Peter? Yung lumpo, simula nung bata sa nakalakad. Hindi naman siya yung 20 years old na pilay, tapos di na nakalakad. O kaya 18 years old na aksidente, tapos ngayon di na. Hindi po eh. Simula baby, hindi na makalakad, lumpo na. Pagdating mo ng 40 anyos, biglang lalakad, anong himala yun? Himala talaga yun. Kaya sabi dito, verse number 14, wala silang masabi against it. They could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do to this man? Ang gagawin natin sa mga to? For that indeed a notable miracle had been done by them. Is manifest to all them that dwell in Jerusalem. We cannot deny it. Sila mismo, harap-harapan, nakita na nila sa kanilang mga mata na hindi nila kayang i-deny, dinideny pa rin nila si Kristo. Kita na nila sa kanilang mga mata kung papaanong pinagaling ni Kristo itong lumpo na ito. Ayaw pa rin nila kay Kristo, mga kapatid. Verse 17, kasi if these people, kung ang mga tao sa Jerusalem will accept Christ, mawawala sila sa posisyon nila. They will lose their power. But that is spread no further among the people. Let us straightly threaten them. Takutin natin. That they speak henceforth to no man in this name. And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name. Sabi na, Peter and John, yes po. Wag na wag kayong magtuturo, ha? Wag na wag kayong mangangaral sa pangalan ni Kristo. Ba? Sinabihan si Peter ng ganun, full of the Holy Ghost siya. Ano sagot niya? Verse number 19. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Kung sa palagay nyo, mas mainam na sumunod sa inyo kaysa sa Diyos, hatulan nyo sarili nyo. Ano sa palagay nyo? Sinong mas maganda sundin? Ang Diyos o kayo? Verse number 20. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Kung kayo, sabi nila, wala kaming magawa, wala kaming masabi against it. Sabi ni Peter, wala rin kaming magawa eh. Wala rin kaming, ano gagawin namin? Nakita namin si Kristong bumangon mula sa mga patay. Alam naman tumikom kami ng bibig. Nakita namin si Kristo na namatay. Natakot pa nga kami. Kaya nga ako, dininay ko pa nga siya thrice. So si Peter, alam niya yon. Pero nakausap ko siya, kumain pa kami. Nagmukbang pa kami ng isda doon sa dagat. Alam na alam ko, buhay siya eh. Verse number 20. Kaya, we cannot but speak the things which we have seen and heard. Bakit mo kami pipigilan? Nakita namin. Narinig namin. Verse 20. So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing, how they might punish them because of the people. For all men, listen, ito yung epekto ng miracle na yun, glorified God for that which was done. For the man was above 40 years old, o above pa pala, hindi lang pala 40, on whom this miracle of healing was showed. Tingnan niyo po yung epekto sa church. So kinuha si Peter sa kasi dyan, di ba? Tinakot-takot sila dun. Verse 23.
And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had done, said unto them. Kinento nila, ito yung mga nangyari, ito yung mga nangyari, ito yung mga nangyari, ito yung sagutan namin. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, Thou art God, which has made heaven and earth and the sea and all that in them is. Nagpuri sila sa mga sa Panginoon, mga kapatid. The kings, verse 26, the kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. And now, Lord, behold their threatenings. Imbis na matakot sila, imbis na wag na sila mag-preach kasi may kapangyarihan talaga. Pinapako nun si Kristo eh. Ibig sabihin may kapangyarihan talagang manakit yung mga tao na yon. Imbis na matakot sila sa mga tao na yon, ang ipinalangin nila, verse number 29, grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Nanghingi pa sila sa Panginoon ng tapang extra Diyos, mga kapatid. Naghingi pa sila sa Diyos ng extra tapang, Lord, bigyan mo pa kami ng boldness to speak thy word. Verse 31, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Verse number 35, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Chapter 5. Chapter 5. Lalagpasan na natin kasi namatay si Ananias sa Sapira dito eh. Lalagpasan na po natin sila kasi may kasalanan silang ginawa. Pinagbenta nila yung kanilang ari-arian. Dapat ibibigay nila yun sa buong sa church. Ngayon, kumuha lang sila ng konti. Hinatian nila si Lord. Hati tayo, Lord. So dahil doon, patay silang dalawa. Kasi hindi sila naging honest. Ano po? Hindi sila naging honest doon sa bagay na yun. So, lalagpasan natin yun. Now, verse 14. And believers were the more added to the Lord. Chapter 5. Chapter 5. Believers more added. More added to the Lord. Wow, ang dami na nila. Tama. Mga kapatid, hindi. Dati tatago-tago sila. Ay, konti sila eh. Ngayon, paano mo maitatago yung libo-libo na? Problema to. Di ba? Verse number 15. Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter. Doon sa chapter 4, pinagaling niya pa talaga, di ba? Yung yung lalaki, kinausap niya, dito, anino niya na lang po. Anino na lang. Sobrang dami. Of Peter passing by, my overshadow some of them. There came also a multitude out of the city round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirit, and they were healed with everyone. Di ba yung nagtatanong, bakit sa earthly ministry ni Kristo at maging dito sa Book of Acts, nagpapagaling sila? Bakit merong healing ministry before? Dahil po, ang bansang Israel, hinahanda na para maging kingdom of priest. At ang mga at ang mga saserdote po, mga priest, dapat walang blemish. Paano ka magiging kingdom of priest kung mga tao mo lumpo, may sakit, bulag, ganun? So dapat, ang mangyari, maging whole silang lahat, dadaan sila sa purging, sa Great Tribulation, paglabas, millennial kingdom na. Yun na yung pinaghahandaan nila. So, aanhin pa nila yung mga ari-arian nila. Pagpartihan na nila lahat para makasurvive sila kasi papasok na yan sila ng tribulation period. At sa millennial kingdom. Yun yung mindset po nila dito. Mga kapatid. Now, verse number 17.
Ilan na sila? Ilan na po ito estimate? Siguro more than 10K na sila dito. No? Ganun na kadami. Ito po mga kapatid. Kung ganun na kayo karami, markado na kayo ng mga high priest o ng high priest at ng mga tao niya. Ibang klase na to. Hindi na to small time na ano lang. Nagimik lang. Aba. Malapit na. Baka buong bansa na nito makonvert nila. So ito na mga, ano sila. Then the high priest rose up and all that they were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Ito pa naman mga Sadduceo, hindi naniniwala sa resurrection. Hindi naniniwala. Verse 18, and laid their hands on the apostles. So kinuha po yung mga apostol. Kukulong po and put them in the common prison. Yun lang. May kasama ang mga apostol, yung angel of the Lord. Verse 19, but the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, go stand and speak in the temple of the people. So, imbis na, sige, takas na kayo, tago na kayo kasi huhulihin kayo ulit. Hindi, labas kayo dyan sa kulungan, preach ulit kayo sa temple. Doon, sa kita-kita ng lahat ng tao. Doon, lumabas kayo doon, punta kayo doon. Hinanap nila, wala na itong mga to sa kulungan. Hinanap nila. Verse 25, then came one and told them, saying, behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. O, so saan sila pupunta? Punta pa kayo dyan, ito na kami. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. So, kalmado lang. Sabi, sama na lang kayo, ha? Sama na lang kayo ng maayos. Huwag na kayong pumalag. Sama na lang kayo. Verse 27, and when they had brought them, and they set them before the council, and the high priest asked them, saying, hindi ba't inutusan na namin kayo na huwag kayong magtuturo sa ngalang ito? At, behold, pinuno nyo pa ang Jerusalem ng mga doktrina nyo. And intend to bring us, this man's blood upon us. Oops. Kayo nagsabi nun eh. Nung ipinapapako nila si Kristo, let His blood be upon us and our children. Sila nagsabi. Tapos, sasabihin nila ngayon, parang gusto nyo pang bigay yung dugo niyan sa amin. Parang ginagawa mo kaming guilty dyan ah. Kami masisisi dyan. Bakit? Di ba totoo? Kayo dapat ang masisi? Kayo nagpapako sa Mesaya nyo? Kayo nagpapako sa tagapagligtas nyo? Kayo nagpapako kay Kristo Jesus? Dapat kayo lang sisihin. Then Peter, verse 29, the famous passage again. And the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus. Wala talagang takot si Peter, no? Na pinaslang nyo at sinabit nyo sa puno. Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Imbes na magsisi, imbes na tanggapin yung pinapangaral nila Peter, nasaktan sila, at dahil nasaktan sila, gusto nilang patayin tong mga tao na to. Ang iingay nyo, ayaw nyo tumigil, pupulbusin namin kayo. No? So may nagtanggol sa kanila, yung isang Pharisee, si Gamaliel. Tatalunan na natin, verse 40. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them. So bago po sila palayasin o paalisin dun sa meeting na yon, binugbog po muna sila. Sabi nila, tumigil-tigil na kayo ha. Huwag na kayo magpipreach. Talagang binugbog po sila. They commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Sino tong mga baliw na to? Verse 41. Bugbog, sarado, and they departed from the presence of the council, rejoicing! Baliw! Bugbog, sarado. May mga dugo pa siguro sila. Ha? Pero paglabas sila doon, masaya pa sila.
Bakit? Anong sabi ng Bible? That they were counted worthy to suffer shame for His name. Yun man lang, maging partaker man lang sila ng sufferings of Christ, so that even though they were beaten up, masaya sila. Sabi sa kanila, wag na kayong uulit, wag na kayong magtuturo. And daily in the temple, mga kapatid, tuloy pa rin. Walang makatitigil. And in every house, dati templo lang, ngayon pa, bawat bahay pa, in-house to house pa. Saan po yan? Popcorn po. Popcorn. Ilan po kayo dyan sa inyo? Okay? Daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Saka tayo dumating sa chapter 6. So, ready na kayo mag-start. Intro yun eh. Kaya in those days, maintindihan nyo na yung chapter 6, 1 to 7. Kasi ngayon, naintindihan nyo na kung ano yung mga araw na yon. Ano nangyayari? Anong kaganapan? In those days, yung mga panahon na ito, in those days, ito na. When the number of the disciples was multiplied. Okay? So, dumadami sila, mga kapatid. Ang dami naman talaga nito eh. So, multiplication na, mga kapatid. Hindi dito addition. Dito multiplication na. Ang dami na nila. Multiply na ang dami nila, mga kapatid. Ngayon, may problema ka na dito. Magkakaroon talaga ng problema pag nagmumultiply. Kasi nung iilan-ilan lang sila, ang iintindihin lang nila, konting pagkain lang. Eh, libo-libo na sila. Ay, patay. No? Madami-dami na ito. At dahil doon, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians. O, kita nyo? Kapag nagmumultiply, may mga nagmumurmur na. Dati, pinapansin ako ni pastor. Dati, pinapansin ako ni sister. Ngayon, hindi na ako napapansin. Yun na lang lagi kinakausap nila. Hindi na kami nakakausap. Ano ba yan? Diba? May mga murmurings na po, mga kapatid. At ang murmurings nila ay tungkol saan? Because their widows were neglected in the daily ministration. Remember, ang lahat ng mga pagkain po nila ay common. Ibig sabihin, kung anong pagkain ng isa, pagkain ng lahat. Lahat sila doon, sama-sama sila, daily, breaking of bread. Yun yung kanilang, yun yung situation, yun yung those days. At merong mga nagre-reklamo, Apostle sa Peter! Oh, bakit? Ang problema nyo? Busy kami mag-preach, ano ba? Yung mga widows namin doon, di napapakain eh. Nilalamangan. Natitira na lang sa kanila katiting. Hindi na sila kakakain. Ganun ba? Oh, tika. Verse 2. Okay? Verse 2. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Now, na-identify, hindi po sinabi ni Peter na, huwag niyong pansinin yan, hayaan niyo lang yan, basta tayo mag-serve sa Panginoon. Hindi. Binigyan nila ng pansin. Kasi issue yun sa church eh. May murmuring, may mga nagre-reklamo, so kailangan ma-address. Pero sabi ni Peter, ganito, mga kapatid, hindi nararapat na iwan namin ang salita ng Diyos at kami ang maging tagapangasiwa ng mga table na yan. Kasi yung table, mga kapatid, it represent, yun yung hain, yun yung pagkain ng lahat. Doon sila. So kung common yung lahat, siguro may mga tagaluto lang sila doon at yun na yung lahat nagpapakain sa lahat. So may mga food servers po, mga kapatid, merong mga ganong tao. Ngayon sabi ni Peter, ganito yung reasoning niya. Nakita niyo po from chapter 1 to chapter 4, ito po, anong nangyari dyan? Nagpipreach yung mga apostles, tas may mga nadadagdag. So naintindihan nyo, yung trabaho ng mga apostles, mag-preach. Yung trabaho ng mga apostles, tungkol dyan. Ngayon ito, dumating yung problema sa chapter 6, na ang dami na nila, so merong ng mga nane-neglect. Hindi na napapakain na maayos, may mga nane-neglect. Kung sila Peter, yung gagawa ng trabaho na yun, hindi nila magagawa to. Nasundan nyo po? Hindi nila magagawa yung preaching nila sa mga tao na dapat nilang gawin, na doon sila tinakda ng Diyos kung sila yung gagawa ng bagay na yun.
Nakakasunod po kayo? Kaya sabi ni Peter sa verse number 2, o sabi ng 12 disciples, hindi po, it's not reason that we should live the Word of God and serve tables. Okay? Yun yung situation, mga kapatid. Nakita natin na yung mga apostles, sa pangangaral nila, maraming nasisave, maraming mga nadadagdag sa church. Effective sila sa ministry nila or sa ministry of the Word because they are called to that ministry. Doon sila tinawag ng Panginoon eh. So dapat, tuparin nila o sundin nila kung saan sila tinawag ng Panginoon. Hindi po masama na mag-serve sila ng tables. Yung sila yung mga ngasiwa, o nabigyan ba si ganito? O yung dyan, okay na ba? Kompleto na lahat, nakakain na. Hindi naman masama na gawin nila yun. Pero, hindi yun yung best na dapat nilang gawin sa paglilingkod nila sa Panginoon. Because they are called to preach the name of Jesus. So, kung dun sila tinawag ng Panginoon, dapat yun yung kanilang yun yung panahon nila, doon nila ilaan, mga kapatid. Kaya po, ang naging action nila, verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Kung makikita nyo ha, yung term na ginamit po dito ng Bible, this business. Ano yung business na yon? Ayan no, para pangasiwaan yung mga table, para mag-make sure na lahat nakakain, lahat hindi nali-left out, lahat masagana, nutritious, everything. Pero yung ministry ng mga disciples o ng mga apostles, ministry of the Word. Diba? Parang sa spotlight, mas maganda nga naman ito. Tama? Yung ministry of the Word, nagpapagaling sila Peter, napipreach sila, talagang lumalaban sila sa mga high priest. We ought to obey God rather than men. Parang ang angas ng mga ginagawa nila. Tapos itong over this business, nakakain na ba ang lahat? Okay. Yung anak mo, kamusta? Kumakain na ba yan? Yung sakit ng tiyan niya, okay na? Sige, kain lang. Parang hindi appealing, mga kapatid. Parang yung ministry na to, kumpara dito, mas maganda to. Parang ganun. Pero mga kapatid, aanhin mo to, magdagdag ka na maraming tao kung lahat naman reklamador. Amen. So makikita natin sa ministry, hindi lang puro ganto. Merong ganto. May nag-aayos ng puan. May nagpupunas. Merong naghuhugas ng plato kasi hindi lahat puro salita dito eh. Nasusundan niyo po? Merong mga nakatalaga sa ministry of the Word. At kung itatalaga mo sila sa pagpupunas at pag-aano ng upuan dyan, edi wala lang nandito na left out na. Nasundan niyo po? Mali-left out yung ministry na to na nakakapag-benefit sa lahat. Itong ministry na to nakakapag-benefit din sa lahat. Akala natin, hindi, mas maganda to. Gusto namin magsalita. Sige, salita ka. Wala tayong kakainin. Serve Jesus while hungry. Come on, let's serve Jesus. Mga kapatid naman, hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon ay may common sense. Ang Panginoon hindi siya basta, sige, sugod, walang pagkain, sugod. Hindi ganun. Nakita niyo po, ganun ang Panginoon. So, yung business, yung this business, yung serving tables, hindi siya ganun ka-appealing siguro sa iilan. Pero, mga kapatid, it's a ministry. At ginagawa nila yon para din sa lahat. Masagana sila sa Word of God. Narikinig sila kila Peter, pero yung mata nila, dilat na. Wala silang pagkain eh. Hindi naman ginagawa nila Peter, sige, ito yung tinapay, gagawin ko yung 5,000, papakainin ko, puputulin namin kagaya ni Jesus Christ. Mapapakain, hindi naman ganun eh. Ang miracle lang na pinaperform niya, nagpapagaling siya. Pero yung sakit ng tiyan, wala eh. Kailangan kumain ka talaga eh. So practical na po yun, mga kapatid. We're entering a practical side of the ministry wherein there needs to be men, there needs to be people to occupy those ministries para tuloy-tuloy ang takbo ng church. So, now,
to apply this sa atin, mga kapatid, I believe in God's working in this church. Naniniwala po ako kumikilos ang Diyos sa church po natin. I have seen His hand provide and lead us where we are right now. There were people added, tama, and brought back dito sa church. But church, we are not just family. Hindi lang po tayo pamilya dito. Let me clarify. Yes, we are family, pero hindi lang tayo basta pamilya. We are also ambassadors for Christ. We are not just family, we are ambassadors for Christ. Ibig sabihin, meron tayong ministry to occupy for our Lord Jesus Christ. So meron po kayong pastor dito sa church na to, meron kayong preacher sa church na to, meron po kaming 24 hours a day kagaya po ng bawat isa sa atin dito. Wala ditong 23 lang. Wala ditong 25. Lahat tayo ay mayroong 24 hours a day. So nag-aaral po kami ng salita ng Diyos, nananalangin po kami, so pwede po kayong mapakain ng salita ng Diyos. Nakakasunod po tayo? At namiministeran po kayo sa inyong pangangailangan espiritual. Walang problema. Doon po kami tinawag ng Panginoon. But aside from that, merong mga ibang avenues, merong mga ibang part ng ministry na ang bawat isa sa atin pwedeng ilagay. Pwede nating kalagyan. Pwede kang maging driver ng service. Kung madadagdagan lang tayo ng taga-sundo, mayroong mga tao na paglinggo, mga kapatid, hindi naman sa walang ginagawa, kundi free lang sila sa linggo. Naghihintay lang sila ng susundo sa kanila. Ngayon, hindi po madali din, no? Hindi po ito pagrereklamo, it's stating the facts. Okay? Mahirap pong maghanda ng mensahe at pagpapakain po sa church. Kung nagpipreach po ako ng 1 oras, 1 kalahating oras, siguro na-google kong oras para ma-prepare yun, 4 hours, ganun, para lang sa 1.5. So, hindi po siya mabilis, hindi po siya madali. Talagang pinagpipray po para makuha mo yung mensahe na dapat sa church. So, it's not an easy task. Ngayon kung walang problema, magsusundo paminsan-minsan. Pero kung itatalaga mo rin sa nagmi-minister ng Word of God, yung ibang mga business which others could do, mali-left out ito. So, magjo-joke na lang ako sa inyo. No? Pero if you want to be fed, then our time should be dedicated to the ministry of the Word. Dito dapat ma-dedicate ng pastor, ng preacher, ang oras niya para sa benefit ng lahat. Many people, marami idle pag every Sunday or free sila, pwedeng masusundo sila, mga kapatid. Also, pwede tayong magkakaroon ng Sunday school dyan. At yung mga bata na mga tinuturuan namin pag Sabado, maganda matuturuan pag Linggo talaga. Pero hindi mangyayari yun kung walang magsusundo eh. Hindi mangyayari yun kung walang mga sisipagin at magkukumit na ang buhay ko hindi lang naman para sa sarili ko eh. Tandaan mo, kaya ka nandito ngayon, may nag-invest din sa buhay mo. May nag-take ng time para akayin ka dito, para alagaan ka, para yung katigasan ng ulo mo, ipukpok sa pader at magising ka mula dyan. Mga kapatid, merong mga taong ginamit ang Diyos para ikaw ngayon ay nandiyan. Hindi kalooban ng Diyos na wala kang gawin. He designed every member of His body to be of use. Because every one of us has a measure in each and every one of us. So kung mangyayari yun, mga kapatid, of course, kailangan ng Sunday school teacher doon. Kailangan ng sacrifice. Hindi makakapakinig na mensahe, pero ina-upload naman natin sa YouTube yung ating mga mensahe. Pwedeng papakinggan doon or pwedeng rotational, hindi natin alam. Kailangan lang ng sakripisyo sa atin. Bakit? Kapag hindi po tayo umuusad, mga kapatid, palubog tayo. Kung hindi tayo mag-i-invest sa susunod na henerasyon, hindi tayo magtuturo ng panibagong mga bata, hindi tayo mag-reach out ng ibang mga tao, mga kapatid, mamamatay din tayo. At kailangan magtuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon because it is for His glory. Pwede rin ka rin maging part ng outreach kapag Sabado. Amen. Imbis na nagbibingo ka at nagmamadyong, baka pwede. Pwede rin ikaw yung taga-yaya sa mga kaibigan, o tara, tugtog tayo para may special number tayo.
Hindi yung puro Ed Sheeran yung tinutugtog mo. Puro kung ano-anong ka-ano dyan. Marami mga kapatid, didilat mo lang yung mga mata mo, ano bang pwede kong gawin? Kung busy ka talagang tao, di ba? Iiba dito sa Book of Acts, nakita nyo po? Anong ginawa nila? Binenta nila, ari-arian nila para mahagi sa lahat, para magamit ng lahat. So maybe that's your ministry. It's also to provide the needs. Kung anong merong pangangailangan. Hindi yun mas higit o mas mababa sa kung ano pang ministry. Because we are ministering one with another, mga kapatid. And the list goes on. Pero may kita nyo po, may requirements doon sa mga taong itatalaga dito. Ito na nga lang gagawin nila, ha? May requirements pa. Ano ba yan? Bakit ganun? Ito lang yung gagawin nila. Mangangasiwa sila ng table. Oo, para sa 10,000 tao. So may requirements. Ano yung requirements, preacher? Acts 6, di ba? Binasa natin, verse number 3. Una, ang requirements, so i-left out na natin yung bilang kasi 7. 7 yung kailangan nila. Pero, ang nilalagay po nila una, ay mga men. 7 men. Why is that so, preacher? Why is that men ang itatalaga sa business na ito? Remember this, mga kapatid. Please understand the doctrine of the Bible. 1 Corinthians 11 verse 3. 1 Corinthians 11 verse 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Sino yung head ng woman? Man. Okay? Now, ito po. Kaya po men ang dapat italaga sa particularly on this ministry. Okay, men. Kasi men ang head. Okay? Not necessarily na tinalaga yung men, sila lang talaga. Pero, mga kapatid, kung mga men ito, kung may mga pamilya ito, malamang tutulong yung pamilya nila sa kanila. Nakuha niyo po? Sa ministry po, ganun ang dapat maintindihan natin. Pag nag-minister, dapat buong pamilya. Hindi yung misis lang mag-serve, tapos hindi po, lahat. So kung may tatalaga ka sa music, buong pamilya kayo, music kayo. Kung may tatalaga sa ganun kayo, ganun dapat. Why? Pag itinalaga mo yung babae lang, magrereklamo yun. Bakit? Ako lang lagi nagsiserve, ako lang gumagawa nito, wala talaga siya, murmuring among the Grecians. Ganun yung mangyayari. So we need to have the men na nakatalaga doon at siya ang mangangalaga. Nakasunod po tayo? And also, hindi lang po para doon yun, kundi, remember, according to the Bible, women are the weaker vessel. Ang mga kababaihan mas susceptible sa deception rather than men. Mas mabilis ma-deceive. Okay? Hindi natin sinasabing on every cases, no. But according to the general rules sa salita ng Diyos, ganun po yun. Remember, si Eve ang na-deceive, not Adam. Okay? Eve was first deceived. Yun yung nangyari po dun sa Garden of Eden. At ito po na lang ang, kung ayaw nyo maniwala dun sa mga pinagsasabi ko, ito po. Sino po ang mas may gusto sa chismis, lalaki o babae? Kayo na sumagot. Kung sino ang mas madideceive dahil dun. Amen? Come on. Answer with a verse. Answer with a verse. Alright, pangalawa mga kapatid, hindi lamang po yun, Acts 6. Hindi lang men, kundi may qualities involved. Okay? What needs is men that have honest report. Honest report. So, bakit kailangan honest? Mga kapatid, pagkakatiwalaan ka ng mga pagkain eh. Maaring pera din yun na ipambibili nyo ng mga pangangailangan. So, dapat mapagkakatiwalaan yung tao na yun. So that, makakakain ng lahat. Baka ang mangyari, kung hindi honest yung itinalaga nila sa ministry na yon, ang mangyayari po mga kapatid, busog na yung mga tao na yon, yung mga taong dapat nilang pagbilan ng pagkain, gagugutom na. Bakit? Inuna nila yung sarili nila eh.
Mga kapatid, ang kailangan sa ministry, honesty. Pwede kang, kahit ang kukunin mong ministry, sabihin mo, sige po, ako manunundo po ako ng mga tao. Kailangan honest pa din. Yung ibang gagas, baka pinanigarilyo eh. Nakuha nyo po. Pwedeng mangyari yun eh. Naintindihan nyo po, ang ministry ganon. So kailangan, ang taong itatalaga mo, honest. Honest na kung saan, pwedeng mapagkatiwalaan ng pera ng church at gagamitin niya for the purposes of the church. Nasunod po tayo? Also, pangatlo, hindi lamang men and of honest report, but full of the Holy Ghost. Full of the Holy Ghost. Si Jesus Christ in Luke chapter 4 verse 1, may kita natin yung parehas na pananalita doon. Pag full of the Holy Ghost ka, ganto ka din. Okay? Kung ikaw ay full of the Holy Ghost, ganto yung mangyayari sa buhay mo. Luke chapter 4 verse 1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan. So si Jesus Christ, full siya ng Holy Ghost. Ngayon, ano nangyari sa kanya? If He is full of the Holy Ghost, ano nangyari? And was led by the Spirit into the wilderness. Ang isang tao na full of the Holy Ghost, ang nangunguna sa kanyang buhay, Spirit. He was led by the Spirit. So people na ilalagay sa ministry, may mga, remember, hindi ito yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Requirement dito. Parang iniisip natin, very basic lang naman, mamanage lang nila kung nakakakain na lahat, titignan nila kung may mga nakakalimutan na hindi mabigyan ng stab at makakain. Pero, kahit ganun yung business na yon, ang requirement ay ganito. Bakit? Kailangan spiritual yung tao. Kailangan yung tao ay ang nangunguna sa kanyang buhay, ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Halimbawa, kahit yung simpleng panunundo ng mga bata, mga kapatid, kailangan dyan. Filled ka na Holy Ghost, may mga batang makukulit, may mga batang mababaho. Kailangan matindi yung pananampalataya mo. Pero, kailangan mo tisin yun. Bakit po, mga kapatid? Bakit? Kasi ganun ka rin dati, tandaan mo. Dati di ka rin marunong maligo. Dati di ka rin marunong alagaan yung sarili mo. Pero natuto ka. Kasi meron nagturo sa'yo. Ganon din yung mga batang yun. Ganon din yung mga tuturuan natin na yun. Di nila alam bakit. Di sila naalagaan ng mabuti. Kung pag may ministeran mo sila, kailangan bigyan mo yung best effort mo. Amen. Filled with the full of the Holy Ghost. And lastly, sa requirements dito sa verse number 3, hindi lamang yon, full of wisdom as well. Full of wisdom as well. Bakit wisdom? Ano ba ang wisdom? Proverbs 9:10. Proverbs chapter 9 verse number 10. Proverbs chapter 9 verse number 10. Tingnan niyo po ha, what is wisdom here? Of course, alam natin, wisdom, applying knowledge accurately or properly in the right time, okay? Pero according to the Bible, in Proverbs 9:10, ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kung full of wisdom yung tao na yun, may takot yun sa Diyos. Sipin mo, kung manunundo ka ng mga bata, full of wisdom ka, nakatayo yung bata, parang tatalon na sa panundo mo. Siyempre, wisdom, bagal ka muna. Oops, upo ka na maayos, be. Baka ikaw ay lumipad. At ako pa managot sa iyong magulang. Diba? So, kailangan, in every ministry, may wisdom, mga kapatid. Kailangan, yung mga taong naroroon, may wisdom. May kusa. May sense of responsibility. Hindi yung kukunin yung ministry nito, tapos bukas wala na siya. Next week, ay, tinatamad ako eh. Ay, sakit ng tiyan ko. Ay, may ingron. Ay, masakit ng ngipin. Ay, lahat na lang ng sakit nasa kanya. 7 men of honest report, full of the Holy Ghost, full of wisdom. Hindi po ako naniniwala na yung mga inappoint, balikan na Acts 6, na yung mga inappoint sa ministry nito, mga tamad. Tama po? Hindi ako naniniwala tamad sila at
Wala silang magawa sa oras nila kaya sila ang nilagay doon. No. They are full of wisdom. So I believe, bound sila na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero dahil may pangangailangan, though busy sila, at naglilingkod na sila sa Panginoon, may pangangailangan that they could fit that kind of ministry, sumunod sila. Okay? Kami yung dapat doon, Lord, I follow thee. I follow thee. Ano po, nung tumawag ang Panginoon ng mga disciples, may mga ginagawa yung mga yun eh. Nangingisda pa nga sila Peter, pero come and follow me and I'll make you fishers of men. Ngayon kung sasabihin, kung ang argument, hindi po kasi ako pwede dyan sa ministry na yan, preacher, kasi marami akong ginagawa. Perfect. Ang gusto ng Panginoon yung maraming ginagawa. Kasi yung maraming ginagawa, may magagawa. So kung ikaw ay maraming ginagawa, perfect sa iyong ministry. Why? Kasi yun yung hinahanap ng Diyos. Amen. Men who are not idle, men who needs to work or wants to work for God. At ano pong nangyari dito mga kapatid? Verse number 5. Acts chapter 6. Malapit na po tayo magtapos. Believe it or not. And the saying pleased the whole multitude. And they chose. Ano nangyari? Sabi nung mga tao, tama yung sinasabi nila. Tama, ganun yung gawin natin. Kailangan natin ng mga tao, mga ngasiwa dito para hindi makakakain, dapat makakain ng lahat. Obedient to the Word of God, I believe, kung ikaw ay faithful ka na Kristiyano, merong lugar sa iyo sa ministry ng Panginoon. Isipin natin, kung hindi tayo naglilingkod, anong ginagawa natin? If we are not serving, what are we doing? We might be serving ourselves only. Maring ang sarili lang natin ang ating pinaglilingkuran. Sabi ng 1 Timothy 1:12 si Paul, sa 1 Timothy 1:12, testimony niya to, ang sabi niya, ganito, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Amen. So ang maglalagay sa atin, kung ang Diyos ang maglalagay sa atin, mga kapatid, it's just because binilang niya rin tayong matapat. Kaya tayo mapupunta sa ministry kung saan tayo paglalagyan ng Panginoon. If this preaching please you, kagaya ng mga tao, and the saying, please the multitude, kung kayo po na please din sa itong mga sinasabi ko na ito, huwag nating hayaan na pumasok lang ito sa ating tenga at lumabas sa kabila. The whole multitude were pleased, and pumili sila ng mga taong ilalagay nila. How about us? How about us? What will you do? What part will you partake? Nakikita natin yung pangalan nila, nabasa natin kanina. Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas. Yun yung mga taong inappoint nila over that business. Whom they set, verse 6, before the apostles. Search your heart. Search your heart. Saliksikin po natin yung ating puso ngayon. Nagiging mabuting katiwala po ba tayo ng oras natin na binigay sa atin ng Panginoon? Ng lakas natin? Ng ari-arian natin? Are we becoming good stewards of those things? Remember, the ministry is not a burden but a privilege. It is a privilege to serve God. Sila Peter, binugbog na, masaya pa. Kasi pribilehiyo na maglingkod kay Kristo. Ang isip nila sa ministry, hindi pa bigat. Ano ba yan? Dagdag pa sa oras. Ano ba yan? Dadagdag ko pa sa schedule ko, sisingit ko pa. Ano ba yan? Hindi ganun. Ang isip nila tungkol sa ministry, ito yung buhay namin. Ang ibang mga ginagawa namin, yan na ang mga extra lang. Pero ang ministry, ito ang buhay. It is our way of serving our Lord Jesus Christ. So pwede po ba na manalangin po kayo? Ipanalangin niyo po anong ministry ang atin pong kukunin o ang ating kung saan tayo ilalagay ng Panginoon? Pwede ba ipag-pray natin yun? Di ba? May bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. Could you pray what ministry? Na I-believe kahit ano pa tayo, kahit anong background natin, pinanggalingan natin, merong ministry para sa atin ng Panginoon.
Kasi ayaw ng Diyos na walang ginagawa tayo para sa Kanya. And afterwards, kung kayo ay children or kung kayo ay wives, i-discuss nyo muna sa husband nyo bago kayo pumunta kay pastor at sabihin, Pastor, ito po, gusto ko pong mag-ministry ng ganito. Hindi sinabi sa husband, ayun, nag-away. Ay, bakit nandiyan ka na? Wala tayong pinag-usapang ganyan. So, dapat ganun po. Right order, headship, mga kapatid. O sabihin ng, Papa, bakit? Gusto ko kasing tumugtog. Pwede mo ba akong bilan ng mandolin? Ano yun? Alam ko lang, mandarin, yung orange. So, sabihin nyo po, no? Meron tayong dapat gawin. Meron tayong dapat gawin. This is not for the glory of men, but of God. Last point, verse number 7. Last point, and the word of God increased. And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. Kailangan na mag-appoint sila ng overseers sa table para yung multiplication sa verse number 1, mas lalo pa, verse number 7, greatly pa. Ibig sabihin, mas dumami pa. Bakit? Naayos nila yung sistema eh. Lahat nakakakain eh. Di lahat nasa tamang pag-iisip. Lahat pwede mag-serve. Kung wala sa tamang pag-iisip, iniisip pagkain, di makakapag-serve. Kasi gutom eh. Ano gagawin ko? Gutom. Diba kailangan maayos yung sistema na yon para makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Amen. This is our aim. This is our life. We should desire to see and experience the Word of God increasing. Persecutions in the early church caused it to be scattered abroad. Nagkalat sila. Pero tumigil ba sila nung nagkalat sila? Hindi po. Nagpatuloy sila. Patuloy silang nag-break ng bread. Nag-fellowship sila. Nangaral sila. The Word of God grew and prevailed because they were believers. They believe on what the Word says. Sabi ng James, be ye doers of the Word and not hearers only, deceiving your own self. In Hebrews 5, ang sabi naman, merong panahon na dapat teachers na kayo. You ought to be teachers. Pero kailangan nyo na naman ng gatas and not of strong meat. In 2 Timothy 2:2, commit thou to faithful men, which shall be able to teach others also. Mga kapatid, ang langit ay kasing totoo lang din ng impyerno. Our gospel is the message that saves. Gising po tayo. Wake up. We are too comfortable with our conveniences that we forget about this lost and dying world. We work, study, eat, and talk with the lost and neglect their greatest need. They need Jesus. They need to believe that He paid for their sins. Amen? Kailangan malaman ng sanlibutan na to na binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan. God is using believers to proclaim this truth. We are the ordained means. Tayo po, hindi iba. To tell this world about our Savior. Kung meron kang kayang gawin, if you could do something to advance the Lord's work and His gospel, could you do that? Could you oversee some tables? Maybe you are not the one preaching. Maring hindi ikaw yung nagpipreach. Pero maring ikaw yung nagdala sa tao. Maring ikaw yung nagpakain. Maring ikaw yung nagparamdam sa kanila na sila ay welcome. Minister to them. If you could occupy that, let that be your part. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, salamat po sa umaga pong ito. Thank you, Lord, for gracing us with your word, for blessing us with your eternal word. Lord, kagaya po nung 7 tao na itinalaga over the business of overseeing tables, Lord, may requirement. They are 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and full of wisdom. Lord, I pray na puspusin nyo nga po ang church na ito ng ganong mga tao, na mga taong magiging willing to use their time, their energy, their resources for Thy glory. Panginoon, ipakita nyo po sa amin, ipaintindi nyo po sa amin na yun po ang buhay ng mga Kristiyano. That we are not living for ourselves but to Thee. Panginoon, meron po kami mga needs sa church. Lord, if you will grow this church, I believe kailangan merong mga places of ministry na kailangan ma-fill. The laborers, Lord, are few,
The field is ripe and napakarami, Panginoon, ang pwede namin pagministeran. Only, we need people, more people that will say yes to Thy call. Mga tao na busy sa kanila-kanilang mga buhay, but not busy para tanggapin yung panawagan niyo po sa kanila. Panginoon, tulungan niyo po ang church na ito. Maliit lamang po kami, pero may mga malalaki po kaming puso at gusto po naming maglingkod po, Panginoon, sa iyo at magminister sa ibang tao. Pero hindi po mangyayari yun, Panginoon, kung titigil sa 1, 2 tao, 3 lang ang mga magiging suko sa iyo and not the whole. I pray, Lord, that each and every one of us will find his own place in the ministry. Lord, kayo na nga po mangusap, kayo magbigay ng conviction, kayo magbigay ng idea on what needs to be done. For Thy glory and Thine alone, this all we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen.